Doon is weak lungs. Pero kung older patient na siya, if ever, patawagin siyang tuberculosis. Para sa sakit sa baga, ano yung mga best foods at ano rin yung mga pagkaing medyo bawal para matulungan yung kababayan natin. Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, this is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para lagi ka updated sa bago-upload na video. At huwag po nating kalimutang suportahan ng buting kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Ed the Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamaan sa buting kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin ng lahat mahihirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayong araw mga kalingap ay bibigyan po natin ng reaction video ang update po kay Melka dahil nung nakaraang araw nga po, nung nakaraang linggo ay napag-alaman po natin na sinugod pong muli si Melka sa ospital dahil po sa isang sakit na naman po mga kalingap na na-diagnose sa kanya mga kalingap. At itong nakaraan ay binisita po muli ni Kalingap Ian kasama si J-Brad si Melka sa ospital para malaman yung final diagnosis po sa kanya. At isang doktor nga po mga kalingap na talagang kilalang kilala po natin, Doc Willie Ong, ay may payo po sa mga katulad po ni Melka na dumadaan sa gitong klaseng pagsubok. So ano nga ba ito mga kalingap? Tara panoorin po natin, bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2. May final findings na. Yung lungs niya is mahina. Weak lungs. Weak lungs. Tapos sabi, kailangan niya mag-take ng 6 months na medication kasi since bata pa daw siya, ang tawag dun is weak lungs. Pero kung older patient na siya, if ever, patawagin siyang tuberculosis. Kailangan niya, kung matanda na sana siya ngayon. Okay, pero since ganun naman daw ang edad, kailangan niya mag-take ng medication. Pero buti na lang dahil yung gano'n naman, nagagamot naman yan. Ngayon marami nang gamot sa Ano naman pong gamot. Tapos kailangan niya lang ng resistant na medication for almost 6 months. Tapos magiging okay naman daw yung ng lungs niya. Mahina lang talaga yung lungs. Buti naman hindi meningitis. Nung una kinabahan din kami kasi medyo mahirap din yun eh. Nung una kasi yung sabi kasi iba yung yung pingi talaga yung unang diagnosis na wala pa yung result. Kinabahan kami, Naomi. Nagpara-research pati kami nila Kalingap Rob. Pati sila kay JJ. Oo. Kasi may baga doon na mayroon doon na result na pwedeng kapag hindi na is death. Oo nga. Kinabahan kami. Pati sa mga nurse, nagtanong kami. Mga kaibigan naming nurse sa ibang bansa, nagtanong kami. Una lang naman. Buti na lang, weak lungs kasi magagamot pa naman yan, Saka bata pa. Pag bata, ang healing ng bata, mas malakas ang healing ng bata. Paalalahanan mo to lagi si kapatid mo, baka matagasan pa yung kayo ni Melka eh. Magkain ka mo lagi sa oras, wag mo para puyat. So, wag noodles. May ligyan noodles. Nanghihina daw sa puso. So? Okay naman siya, pero nanghihina sa gamot. Siguro, effect nung din ng gamot, nakakantok din, matutulog din. Nag-ayos na, normal na din ang BP niya kasi nung last time nagbababa. Ay, naglo-low blood? Nagbababa ang platelets. Platelets? Resistensya, Tapos, pinakababa is, ano ba yun? 80 over, Pero ngayon, nasa 110 naman na siya. Okay naman. Kumbaga, normal na yun. Normal. Di, makakalabas na kayo sa Lunes. Kung sana ngayon nagpapalabas sana sila, tapos may pangbayad, laki na lang bill. Magkano na? Diyos ko kahapon, pag-check namin, 40,000 na siya. Hindi po yun final. Oo. Nasa atin yung partial bill. Mamaya, kausapin natin. Bali, ang kahapon, 40. Di madadag. Wala pa daw po doon yung doctor's fee sa admitted. However, since nakalakad naman tayo ng PhilHealth, gagamit naman yung PhilHealth. Ayo, sikasuhin nyo, makakalis pa yun. Malaki. Meron nga yan nakaprepare. Nakuha kahapon na sila. Siya, ganda. Buti na lang. Bilis talaga ni Hotel na.
Bayaw mo. Isa yun. Ano yun? Bayaw o ano? Otol yan, otol. Otol na. Yan si Melka. Ano naramdaman Nakita mo? ko yung lalakas na. Ano naramdaman mo? Nakita mo si Melka ganyan. Hindi ko nakita, nakatapos ko. Tulog si Melka. Bago sa Melka, gising na, bago sa babig sa joke. Hindi na si Melka. Hindi na nakilala. Hindi na ni Melka na nakapunta sa birthday namin ni Edo. Siya nga po. Ay, lagi na lang. Usapan nga namin yun every time na may celebration. Subog yun. Nasa ospital. May bagyo. Pero at least ngayon, alam na natin, malinaw na. Melka, Si Kuya. maniligaw mo. Hindi mo ako nakikita. Nabad trip si Melka pag kakita sa'yo. Hindi, tingnan mo, nakaganon Ano? pa. Masaya ka man, may bisita ka, manliligaw mo. Kamusta mo? Mas okay Melka kasi di ka man na nakaswero, Siya, sakit ka yan. Yan ang pinakaayaw ko na yung malaking karayom sa Kamusta nang yung malaking karayom sa kamay mo? Hindi ayaw yung pinakaayaw ko sa lahat. Karayom. Dito din na? Kahit sabihin natin maliit na tusok lang yan. Kamusta ang pakiramdam mo? Sabaga nangayayat ka pati sa picture. Nakita ko. Ang liit na Nagpayat yun ka nga, lumayat ang kaunti. Magdadala tayo dito isang kawa na lugaw. Melka, ngayong alam mo na yung findings, ang mo, syempre ingatan mo lalo yung health mo, Huwag ka nang, ingatan mo yung kung anong kakainin mo. Ano magagawa nating home remedies bukod sa syempre gamutan ng doktor para sa sakit sa baga? Ano yung mga best foods na dapat kainin? At ano rin yung mga pagkaing medyo bawal or bad foods para sa baga? Tuturo po natin lahat ngayon para matulungan yung kababayan natin. Ang senyales ng sakit sa baga, bago tayo pumunta sa mga good foods at bad foods, maraming sintomas, pero kadalasan plema, di ba? Maplema, maubo, hingal, hirap huminga, baga usually. Pwede rin puso, pero more sa baga. Minsan, umuubo na may dugo. Pag may dugo, baka sa lakas ng ubo, baka lung cancer, yan ang ayaw natin. Masakit ang dibdib, chest pain, pwedeng puso, pwedeng baga din yan. Nangihina, walang gana kumain, weight loss, syempre, pwedeng baga or puso. Tapos laging hinahapo, wala rin gana kumain yung mga may sakit sa baga. Magbibigay muna tayo ng simple tips para lumakas yung baga. Habang malakas pa tayo, habang bata tayo at habang kaya natin, maganda nag-exercise, lakad-lakad. Kahit lakad-lakad lang, mas naglalakad, mas gumaganda circulation, mas bumibilis ang hinga natin, napapractice yung baga. So pag hinihingal tayo, napapractice yung baga, lumalakas ang baga at puso. Pero kung medyo may edad na, walking na lang o mabilis na lakad, mabagal na lakad sa patag, pwede na yon. Iwas sa sigarilyo at pollution. Iwas infection. Mas maraming infection, yung nangguhugas kamay, mas madalas tinatamaan ng pulmonya yung baga. Tapos, syempre, ito yung topic natin, may mga pagkain nakakalala. Diba? Hindi naman totally bawal, pero iiwasan natin kasi nakakasama ito sa baga. Sobrang alat, sobrang prito, processed meat, tingnan natin isa-isa. Salty foods. Pag sobra alat yung kinakain natin, ang Pinoy talaga, sobra dami tayo kumain ng alat. Base sa pag-aaral, 4 times ang dami ng asin na kinakain natin sa requirement natin. So, requirement ng katawan natin, palagay ko, 2,000 milligrams lang. Pero ang Pilipino, at least 8,000 milligrams ang kinakain na dami ng alat. Maraming alat, nakaka-high blood, mas maraming tubig ang nananatili sa katawan, mas hindi maganda sa baga, mas dumadami ang plema. So, salty foods causes fluid retention. Number 2, ang dairy products, gatas, usually
Depende sa inyo, pero usually pinapaiwas o pinapabawas. Meron kasing isang breakdown product ang gatas, ito yon, casomorphin, na medyo nakakalapot ng plema. So kung maplema ka na, maraming mucus, maraming phlegm, tapos mahilig ka sa gatas, baka lang dumami at kumapal yung plema. So na yun po mga kalingap, nakita at napanood nga po natin yung update sa pagbisita po ni Ian at ni J. Brad sa hospital para po tingnan po ang kalagayan po at sitwasyon po ni Melka. At naabutan nga po niya doon yung kapatid ni Melka kung saan nagbigay po ng information po mga kalingap sa bagong labas o result ng diagnosis po kay Melka. At napag-alaman nga po mga kalingap na meron po siyang weak lungs o mahina po yung kanyang baga mga kalingap. At sabi nga daw ay pag hindi naagapan or kung sakaling may edad na ay maaari itong i-consider na tuberculosis. Pero ang maganda po dyan mga kalingap ay habang bata po si Melka ay ang tawag lang po dito ay weak lungs na maaari pa po mga kalingap madaan sa gamutan. Subalit narinig din po natin napakalaking halaga po ang kanilang kinakailangan para po may pambayad sa ospital. Talagang 6 months daw po yung gugugulin mga kalingap sa pagpapagaling ni Melka. At yun nga po, sana patuloy po natin yung panalangin para kay Melka sa kanyang agarang paggaling. At napanood nga rin po natin yung ilang mga advice po ni Doc Willie Ong kung paano may iwasan yung ganitong klaseng kondisyon, paano matutulungan, ano yung mga dapat iwasang pagkain. So ayun po, para din po sa kaalaman ng lahat, at least nabigyan din tayo ng advice ng isa sa kilalang Dr. Willie Ong po mga kalingap. So ayun lamang po mga kalingap, sana po ay agarang gumaling na si Melka, at sa mga gusto pong magpatid ng tulong, makipag-ugnayan lamang po sa kahit na sinong K-Boys, basta po siguraduhin yung legit, at sana po mga kalingap ay iparating din po natin kay Kalingap Rab yung mga gustong tumulong para kay Melka. So yun lamang po, at maraming po salamat sa inyong panunood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.